Nagbukas ang pelikula sa pagsasalaysay tungkol sa maliit na bayan na pinangalanang Ludlow. Ang mga bata doon ay pumupunta sa kalapit na kagubatan upang ilibing ang kanilang mga namatay na alagang hayop, at ang lugar ay tinatawag na ngayon na Pet Cemetery. Ngunit daan-daang taon na ang nakalilipas, ginamit ito para sa isang ganap na naiibang layunin. Tinatawag ng mga taga-roong tribo ang espiritu ng mga patay na hayop para itaboy ang isang sinaunang demonyo. Gumawa pa sila ng bitag upang pigilan ang sinuman na pumasok. Gayunpaman, hanggang ngayon ay patuloy na nalilinlang ng demonyo ang mga tao para pumasok sa loob na nangangakong bubuhayin ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang pelikula pagkatapos ay pinutol sa taong 1969 sa Ludlow. Sa gitna ng dilim, nakita natin ang isang lalaki na inililibing ang bangkay. Ang kanyang alagang aso ay nagbabantay, sinisiguradong walang nakakakita sa kanila. Nang matapos na ang lalaki, may binigkas siyang orasyon at naglagay ng medalyon sa libingan. Ngunit pagkatapos niyang umalis, nagsimulang gumalaw ang lupa. Ang inosenteng aso ay lumapit upang tingnan ito, ngunit bigla na lang may humilang hindi nakikitang puwersa sa loob. Kasunod nito, ipinakilala tayo sa ating pangunahing tauhan, isang binata na nagngangalang Jude Crandall. Naghahanda siya upang umalis sa Ludlow at magpalista para sa Peace Corps, isang organisasyon sa US na nagsasanay at ipinapadala ang mga taong nagtatrabaho ng walang bayad para tumulong sa mga mahihirap sa ibang bansa, kasama ang kanyang kasintahan, si Norma. Nang magtungo siya sa bayan upang i-donate ang kanyang mga gamit, nahulog ang isang larawan noong bata pa siya. Sa larawan, nakita natin si Jude kasama ang kanyang matalik na kaibigan, sina Manny at Timmy. Kasabay nito, nakasalubong niya si Mr. Bilbat Ehrman, ang parehong lalaki na nakitang naglibing ng bangkay. Siya rin ang ama ni Timmy, na kamakailan ay bumalik mula sa Vietnam War. Inihayag ni Bill na ang kanyang anak ay marangal na na-discharge at nanalo pa ng ilang medalya para sa kanyang katapangan. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang pinagkakaabalahan ni Jude, kung saan ang huli ay tumugon na siya ay pupunta sa Michigan upang sumali sa Peace Corps. Nang marinig ito, pabiro siyang kinutya ni Bill bago umalis. Sa gabing iyon, ang resulta ng draft lottery ay lumabas upang matukoy kung sino ang pipiliin sa militar. Nalaman ni Jude na hindi siya napili para sa ika-4 na taon na magkasunod, kahit na naaangkop ang kanyang pangangatawan at kaisipan para dito. Bagamat aalis pa rin siya sa bayan, napansin niyang kakaiba ito. Samantala, makikita natin ang alkalde ng bayan, si Benson, na nakikipag-usap sa malapit na kaibigan, si Marjorie. Ibinunyag niya na ang isa sa mga libingan ay nahukay kamakailan at isang aso ang lumabas dito. Ang dalawa ay nag-aalala sa sitwasyon at maliwanag na ito ay nagbabadya ng gulo. Kinaumagahan, si Jude at ang kanyang kasintahan ay nag-impake ng kanilang mga gamit at tuluyang umalis sa Ludlow. Ngunit sa daan, isang malaking uwak ang bumangga sa kanilang sasakyan at nabasag ang salamin sa harap. Mabilis na lumabas ang dalawa upang mag-inspeksyon, ngunit ang tanging nakita nila ay ang aso ni Bill na nakatayo doon. Mukhang kakaiba ang kinikilos nito, halos parang sinapian ito. Nakilala ni Jude ang aso, kaya nagpasya siyang ilakad ito pauwi. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa bahay ni Bill kung saan maraming bangkay ng hayop ang nakakalat sa paligid. Pagkatapos ay tinawag nila si Timmy at lumitaw ito sa pintuan sa harap. Ito ang unang pagkakataon na nagkita ang dalawang magkaibigan sa loob ng maraming taon. Si Timmy ay nagdurusa pa rin sa trauma pagkatapos ng digmaan at hindi na siya ang taong nakilala niya noon. Sinimulan nitong pagtawanan si Jude na nagsabing hindi siya tatagal ng isang araw sa digmaan. Sinabi rin niya na sinuhulan ng tatay ni Jude ang alkalde para hindi siya mapili sa militar. Tiyak na naiinis ang ating bida sa mga komento, ngunit pinili niyang huwag tumugon. Ang magkasintahan ay nagpatuloy sa paglalakad palayo, ngunit bigla na lang sinalakay ng aso si Norma. Sinikap ni Jude ang kanyang makakaya na paghiwalayin sila, ngunit ang nakakatakot na aso ay ayaw tumigil. Noong una, hindi kumilos si Timmy at pinanood lang niya ang gulo at walang ekspresyon ang mukha. Ngunit nang mahimatay si Norma, sa wakas ay kumuha siya ng baril at pinaputok ito sa hangin, na tinakot ang aso. Dahil sa insidenteng ito, isinugod si Norma sa ospital. Mabuti na lang at wala na siya sa panganib, ngunit pinayuhan siya ng mga doktor na manatili rito ng ilang araw. Kasunod nito, ipinakilala sa atin si Manny, kasama ang kanyang kapatid, si Donna. Ang dalawa ay humihit-hit ng marijuana sa kalapit na bukirin, nagbabalik tanaw sa masayang nakaraan.
Sa gitna nito, may namataan si Manny sa di kalayuan at dahan-dahang naglakad palapit dito. Sa kalaunan ay nakatagpo siya ng sunflower na may kakaibang marka at ang mapulang bagay na kahawig ng dugo ay umaagos mula dito. Sinubukan ni Manny na tingnang mabuti, ngunit nadulas siya at nahulog. Ang isang malaking sirang kahoy ay tumusok sa kanyang kamay, kaya pumunta siya sa ospital. Sa sumunod na eksena, habang papalabas si Judd ng ospital, nakasalubong niya ang dati niyang kaibigan, si Manny. Tumambay sila sa kalapit na parke at pinag-usapan ng isa pa nilang kaibigan, si Timmy, na naging kakaiba ang kinikilos. Isiniwalat ni Judd ang insidente tungkol sa aso at kung paanong nakatayo lang si Timmy nang walang anumang ekspresyon sa mukha. Naniniwala siya na may mali sa kanya. Gayunpaman, iniisip ni Manny na dahil lang ito sa PTSD na dinanas niya dahil sa digmaan. Nang gabing iyon, hinarap ni Judd ang kanyang ama, si Dan, at sa wakas ay nalaman niya kung bakit hindi siya napili sa lahat ng mga taon na lumipas. Lumalabas na sinuhulan ni Dan ang alkalde upang hindi magdusa ang kanyang anak sa kakilakilabot na digmaan. Gusto niyang umalis si Judd sa bayan at huwag nang bumalik dahil hindi ligtas dito. Sa ibang lugar, si Timmy ay nasa bahay, gumagawa ng misteryosong spiral symbol mula sa kanyang dugo. Isinulat din niya ang pangalan ng iba't ibang residente ng bayan, habang ang hindi nakikitang nilalang ay patuloy na bumubulong ng patayin silang lahat. Nang gabing iyon, nakita siyang naglalakad sa mga lansangan na parang zombie. Maya-maya ay nilapitan niya si Marjorie at nakipag-usap dito. Nagtanong ang babae kung kumusta siya, ngunit tumugon siya sa pamamagitan ng pagsasabi ng masama sa kanya. Sinabi din niya na malapit na siyang mamatay. Nang marinig ito, nagmamadaling pumunta si Marjorie sa kanyang tahanan at tinawagan si Mayor Benson, ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanya. Napagtanto ng dalawa na may masamang mangyayari kaya agad silang nagtakda ng pagpupulong. Pagkababa ni Marjorie sa tawag, inatake siya ng sinapian na aso, at ang eksena ay naging blanko. Sa ibang lugar, si Manny at ang kapatid na babae, si Donna, ay nagdaos ng party sa labas ng kanilang bahay. Maraming tao ang nagtipon at bawat isa sa kanila ay tila bangag. Mukhang masaya ang kapaligiran, iyon ay hanggang sa nagpakita si Timmy. Hinawakan niya si Donna at hiniling na makipagsayaw sa kanya. Hindi siya komportable, ngunit natatakot siyang magsalita. Pagkatapos ay bumalik si Timmy sa kanyang karaniwang katakot-takot na sarili at nagsimulang magsalita tungkol sa kung paano mamamatay ang magkapatid. Sinubukan din niyang saktan si Donna, ngunit itinulak siya ni Manny sa lupa at pinaalis. Sa kabilang banda, dumating para sa pulong sina Mayor Benson, Dan, at ang sheriff. Si Marjorie ay nagpakita rin maya-maya, bagamat may mga sugat sa kanyang mukha. Nang tanungin kung ano ang nangyari, ibinunyag niya na inatake siya ng baliw na aso, ngunit nagawa niyang patayin ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Marjorie na si Timmy ay sinapian at kailangan nilang iligpit siya bago siya gumawa ng kaguluhan sa Ludlow. Sa sumunod na eksena, natunugan ni Manny at Judd ang sitwasyon at nagpa siya na alamin kung ano ang nangyayari. Nagmaneho sila papunta sa simbahan dahil mayroon itong mga lumang talaan ng bayan. Pagdating doon, nakasalubong nila ang lasing na pari na nag-abot sa kanila ng journal. Tiningnan nila ito at nalaman na noong taong 1674, isang lalaking nagngangalang Ludlow ang ipinadala dito ng mga dayuhan upang maghanap ng matabang lupa. Gayunpaman, hindi na siya bumalik. Sa takot na baka nahuli siya ng taga-roong tribo, si Kapitan Williams at ang kanyang pangkat ay nagtakda ng misyon para sa pagliligtas. Pagdating nila sa lupaing ito, laking gulat nila nang makakita sila ng mga bangkay ng hayop at kakaibang simbolo sa lahat ng dako. Nakarinig din sila ng mga kakaibang bulong na nagmumula sa kung saan. Makalipas ang ilang oras na paglalakad, nakatagpo ng grupo ang taga-roong tribo na tinawag ang kanyang sarili na pinuno. Tinanong nila siya tungkol kay Ludlow, ngunit ang lalaki ay sumagot ng hindi malinaw na siya ay kabilang sa lupain ngayon. Pagkatapos, tumungo ang kamera kay Ludlow na nabaliw at pinagpipiestahan ng patay na tao. Nilapitan siya ni Williams upang suriin siya, ngunit ang sinapian na si Ludlow ay nauwi sa brutal na pagpatay sa kanya. Ang bayan ay pinangalanan sa kanyang karangalan mula noon. Sa kasalukuyan, ang magkaibigan ay patuloy na nagbabasa ng libro at nalaman na anumang bangkay na inilibing sa kagubatan ay muling nabubuhay, ngunit sa pinakamasamang bersyon. Dito, nabunyag sa wakas na si Timmy ay namatay sa digmaan, ngunit binuhay siya ng kanyang ama gamit ang masamang nilalang. Nalaman din ni Judd at Manny na ang kagubatan ay binabantayan ng pinuno at ginamit niya ang mga bangkay ng hayop upang itaboy ang kasamaan.
Pagkatapos, ang kanyang mga kaapu-apuhan ay binigyan ng responsibilidad na protektahan ang Ludlow. Laking gulat ni Judd nang malaman na ang pangalan ng kanyang pamilya ay kabilang din sa mga apu-apuhan, ibig sabihin, sa simula pa lang ay alam na ito ng kanyang ama. Sa kabilang banda, habang nag-iisa si Donna sa bahay, bigla siyang inatake ni Timmy. Kahit papaano ay nagawa niyang makalayo at tumakbo sa sunflower field, ngunit naabutan siya nito at brutal na pinatay. Pagkatapos ay inilibing niya si Donna sa parehong pet cemetery. Samantala, si Jude, na desperado sa mga sagot, ay muling hinarap ang kanyang ama. Sa sandaling ito ay hindi sinubukan ng huli na itago ang katotohanan at dinala ang kanyang anak sa sementeryo. Ipinaliwanag niya na ang lugar ay isinumpa at ang kasamaan ay naninirahan dito mula pa noon. Tungkulin nila na pigilan ang pagkalat nito at ito ang dahilan kung bakit hindi siya umalis ng bayan. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, nagsimulang marinig ni Jude ang mga boses sa kanyang isipan. Naramdaman ang kanyang pagkabalisa, ipinaliwanag ni Dan na ang kasamaan ay pumapasok sa isipan ng mga tao at minamanipula sila hanggang sa sila ay mabaliw. Ito rin marahil ang nagkumbinsi kay Bill na ilibing sa cemetery ang namatay na anak. Pagka-uwi ng dalawa, kinuha ni Dan ang kanyang baril at nagtungo sa bahay ni Timmy, determinadong tapusin siya para sa ikabubuti. Sa isa pang eksena, bumalik si Manny sa bahay at natagpuan ang lugar na ganap na magulo. May mga bahid ng dugo sa sahig at ang kapatid na babae ay wala kahit saan. Sa ospital, may kausap na nurse si Norma nang biglang lumapit sa kanila ang sinapian na si Donna. Nababalot siya ng dumi at kakaiba ang kinikilos. Natakot ang nurse at agad na tumakbo palayo ngunit pinuntahan ni Norma ang kanyang kaibigan. Sinubukan niyang linisin ang dumi mula sa paa ni Donna, ngunit ang balat ng huli ay naging sensitibo kaya nagsimula itong mapunit. Ikinagulat ito ni Norma at sa wakas ay napagtanto niya na may mali sa kanyang kaibigan. Pagkatapos, sa nakakagulat na pagbabago ng mga pangyayari, si Donna ay naglabas ng kutsilyo at naging bayulente. Marahas niyang pinatay ang ilang pasyente at empleyado sa ospital. Sinubukan ni Norma ang lahat ng makakaya para makatakas, ngunit sa huli ay naabutan siya ng sinapian na babae. Di nagtagal, dumating si Jude sa ospital at nasaksihan ang resulta ng pagdanak ng dugo. Hindi niya mahanap ang kasintahan ngunit nakakita siya ng sulat sa lupa gamit ang dugo na may nakasulat na bukid. Sa sumunod na eksena, nakita natin si Dan at ang kanyang buong grupo sa labas ng bahay ni Bill. Nandito sila para wakasan ang masamang gawain ni Timmy. Dumating din sina Jude at Manny habang hinahanap nila si Norma at Donna. Sa pagkakita sa napakaraming tao sa labas ng kanyang bahay, sa wakas ay inamin ni Bill ang pagkakamali. Handa na rin siyang tulungan silang patayin ang kanyang anak. Pagkatapos, ang buong grupo ay kumuha ng baril at nagpatuloy sa loob ng bahay. Ngunit habang nag-iinspeksyon sila ng magkahiwalay sa mga kwarto, nagawang patumbahin ni Timmy at Donna ang dalawang tao, sina Marjorie at Sheriff Benson. Walang kamalay-malay, ang iba pang grupo ay tumuloy sa itaas na palapag. Sa isang punto, si Manny ay inatake ng kanyang sinapian na kapatid na sinubukang saksakin ang kanyang binti. Sinabihan niya itong huminto, ngunit syempre hindi siya nakinig. Dumating si Dan sa tamang oras at pinagbabaril siya sa mukha na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Ngunit habang iniisip ng lahat na patay na si Donna, bumangon siya at sinaksak si Dan sa tiyan na ikinamatay niya. Si Manny na hindi makapaniwala ay nag-ipon ng lakas ng loob at hinila ang gatilyo sa kanyang kapatid, sa wakas ay tinapos siya. Ngayong parehong nawala ng mahal sa buhay ang magkaibigan, hindi na sila makapagpatuloy. Ngunit lumitaw si Bill mula sa kung saan at hinikayat silang magpatuloy para sa kapakanan ng bayan ng Ludlow. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto sa sahig na nagdala sa kanila sa basement. Habang tinitingnan nila ang lugar, nakakita sila ng lagusan na tila hinukay ni Timmy. Natagpuan ni Jude ang kwintas ng kasintahan sa pasukan at nagbigay ito sa kanya ng pag-asa na baka buhay pa ito. Sa ibang lugar, nakita natin na si Norma ay itinali at inilagay malapit sa maputik na latian. Dahan-dahan siyang malulunod kapag hindi dumating ang tulong. Samantala, ang tatlo ay nagpatuloy sa loob ng madilim na lagusan at hindi nagtagal ay nagkahiwalay sila. Nadatnan ni Bill ang kanyang anak na sinapian at itinutok ang baril sa kanya. Ngunit hindi niya magawang bumaril na nagpahintulot kay Timmy na tapusin siya. Samantala, nagawa ng dalawang magkaibigan na gumapang palabas ng lagusan na nagdala sa kanila sa parehong cemetery.
Habang pinag-iisipan nila ang susunod nilang gagawin, biglang inatake ni Timmy si Manny at kinaladkad ito. Sa wakas ay ibinaba niya siya sa lugar kung saan may mga mapanganib na nakatanim na bomba. Ngayon, kapag kumilos si Manny ng kahit 1 pulgada ay sasabog siya. Napagtanto ang kalubhaan ng sitwasyon, binigyan siya ni Judd ng flare gun para sa pagtatanggol sa sarili at nagpatuloy upang tapusin ang misyon ng mag-isa. Pagkatapos ay sinubukan niyang tumawid sa latian, ngunit ang baliw na si Timmy ay hindi inaasahang bumangon mula sa tubig at inatake siya. Sa matinding sandali na ito, si Manny, na nanunood ng labanan mula sa malapit, ay mahusay na umasinta at pinaputok ang kanyang flare gun. Sa kabutihang palad ay tinamaan nito si Timmy sa ulo, sa wakas ay pinatay siya. Sa pagkawala ng kasamaan, nagawa na rin ni Norman na palayain ang sarili at muling nakasama ang kasintahan. Sa huling eksena, nag-fast forward ang pelikula pagkaraan ng ilang linggo. Sa wakas ay aalis na si Manny sa bayan upang ituloy ang kanyang mga pangarap habang nagpasya sina Judd at Norman na manatili. Ang tanging layunin nila ay protektahan ang bayan ng Ludlow mula sa kasamaang nakakubli sa kakahuyan. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.